sa lahat ng mga Barda fans, Barda supporters, at sa lahat ng mga nagmamahal kay Barbie Fortesa and David Licauco, narito na ang ilan sa mga chika patungkol sa mga kumakalat na videos. Ito pala talaga ang totoong dahilan kung bakit itong si Barbie Fortesa ay namataan sa bahay mismo nitong si Mr. Jameson Blake. Abay, talagang masasabi natin na pwedeng legit ito ang dahilan. So, before that, tinatawag natin comment of the day na pag-uusapan natin bago tayo pumunta dun sa ating topic, kung saan isa sa mga nag-comment po si Miss Helen Villanueva. Sabi niya po dun sa ating pong update, sabi niya, yes, Miss Tarrants, I totally agree. I also don't believe that JB or Jameson Blake and Barbie Fortesa are into a romantic relationship. Why? Because it's very obvious. First, scripted date with the camera citing them. Second, there's an upcoming movie by which they are promoting so that fan service is created to attract viewers. This is for marketing strategy to make it into a high-grossing film compared to the teleserye of Barbie and Sam's and Beauty Empire. Likewise, the movie of Barbie and JC Alcantara P77. I don't see any displayed fan service or anything on the said projects. Unlike the one with Barbie and Jameson, still B was #1 in view and P77 is a top grosser film. Is there any difference between Sam's Beauty Empire, JC's P77 and Jameson's Blake sa Kontrabida Academy? Just asking, Miss Tarrants. Ayan, tama naman, di ba? Parang sinasabi dito ni Ma'am si Helen Villanueva na lahat po talaga ng mga naging collab team at mga nakasama ni Miss Barbie Fortesa sa kanyang movie, lagi pong may mga ganitong insights, lagi pong may mga ganitong mga sightings. Kasi nga, that's really part of marketing strategy. Pero kakaiba ang strategiya na ginagawa nila dito sa Kontrabida Academy, na talagang may mga sightings. At tama rin yung sinasabi ni Ma'am si Helen Villanueva na parang ito po ay isang malaking scripted dahil nga meron nga pong pinopromote na movie. So, kailangan may sightings na talagang makikita silang magkasama, tapos makikita sila na sweet sa isa't isa. So, that's really totally showbiz, talagang masasabi mo na talagang lahat ito ay nangyayari dahil this is really part of showbiz. At the same time, meron sila pinopromote, So, hindi rin po natin, at isa rin sa mga nakikita natin dito is that talagang nakikisakay na lang din talaga si Miss Barbie Fortesa dun po sa mga balak, Kasi parang ganyan talaga strategy ng mga actors ngayon, Talagang para mapag-usapan po sila. Gagawa sila ng ingay, lalo na't madali po mag-spread out yung mga ganitong klase ng news at ganitong klase ng mga photos and videos na nakikita natin sa social media na talagang nagpapa-intensify dun po sa mga nakakakita. Kung hindi nyo po talaga alam ang kalakaran dito po sa show business, So this time, is tama po yung sinasabi ni Miss Helen Villanueva na wala po itong pagkakaiba kay Sam ng Beauty Empire, kay JC ng P77, tsaka kay Jameson's Blake ng Kontrabida Academy. Kaya naman talagang hanggang sa ngayon ay panatag pa rin po ang mga Barda fans kasi hanggat wala pong umaamin, hanggat wala pa pong kasalang nagaganap, still nandun pa rin po talaga tayo sa peak na panatag pa rin tayong lahat, At the same time is hindi pa rin naman nawawala at nauubos ang mga supporters po nitong si Miss ng Barda. At nandiyan pa rin naman kayo, nagtitiwala po sa dalawang ito at talagang darating tayo sa punto ng buhay natin na asahan natin na talagang sila ang ending, di ba? Kasi parehas naman silang single So this time, ito na pag-usapan natin kasi matapos po natin na mailabas po sa inyo doon sa ating channel yung patungkol sa pagdalaw ni umano or pagdadala ni Mr. Jameson Blake nitong si Barbie Fortesa doon po sa kanyang bahay. Meron po kasi ako nabasa sa isang online platform na sinasabing nangyari ito dahil itong si Jameson's Blake mother o yung parents po ni Jameson is sobrang fan ni Miss Barbie Fortesa. So dahil nandun na po sila sa sa lugar na yon. So ang ginawa po ni Barbie is pinagbigyan niya si Jameson na magkita silang dalawa nung mami nitong si Mr. Jameson Blake. Kaya kung nakita po ninyo, di ba, parang very casual lang sila. Hindi nga po nagbeso itong si Barbie Fortesa dun po sa mami ni Mr. Jameson Blake. Na ibig sabihin, hindi pa rin naman talaga sila ganun ka-close. Maaring this is gonna be the first time na nagkita po sila in person. Sabi po ng mga fans si Barbie doon na talagang fan na fan nitong ina ni Mr. Jameson Blake, itong si
si Barbie Forteza. No, at the same time is talagang parang tinupad lang nitong si Jameson yung request ng kanyang mami na ma-meet niya in person si Barbie Forteza, since nandun sila sa location na yun na malapit sa bahay po ni Mr. Jameson. Kaya pala kasama din po yung daddy nitong si Miss Barbie Forteza. So dito lang natin talaga nakikita na maaaring kinagat na rin po ito para i-promote na din of course yung kanila pong upcoming movie na Kontrabida Academy, no, na talagang medyo talagang sabihin natin na pwedeng pwedeng nasa plano talaga lahat. No, bawat galaw nila, bawat kilos po nila kailangan inaayon doon po sa magpaparating na movie nila. Pero po ninyo kung titignan po ninyo at i-analyze ninyo, bago po ipakilala at i-launch yung movie na Kontrabida Academy, lumabas po yung holding hands nila doon po sa fan run. Yun yung unang pagkakataon. Tapos nung medyo tumagal-tagal, nagkaroon na naman sila ng sighting sa magkasama sila doon po sa gala night, kasi parang kumagat yung mga tao doon sa kanilang strategy na umingay yung pangalan po nila matapos silang mamataang magka-holdingan sa fun run So ang ginawa nila, sabi nga ng kasabihan, strike while the iron is hot. Habang pinag-uusapan sila, mas lalo po nilang pinapa-intensify at mas pinapakita sa publiko that they are really close, tapos gusto nilang palabasin sa public that they are in a relationship para talaga mas kagatin pa yung kanilang mga upcoming projects. Na minsan, di ba, parang mas lalo lang nilang inilalayo yung puso ng mga tao para manood sa kanila kasi parang hindi na nagiging makatotohanan. So, ang nakaka-cringe lang sa mga nakikitang sightings po sa kanila na magkasama sila at very sweet. Tapos pag tinanong po si Jameson Blake, magkaibigan lang sila. Diba? Parang parang hindi po nagmamatch yung nangyayari dun po sa mga sagutan nila sa interview. So, anyways, at least panatag tayo na ginawa lang pala yun, no, na parang wala pa naman talagang pamanhikan na nagaganap. Kasi yan ang usap-usapan lalo-lalo na po yung mga nag-switch or parang nag-ship dito kay Miss Barbie Forteza, dito kay Jameson Blake. Kasi may mga fan base na rin sila, may mga fandom na din sila Ewan ko kung ilan sila. Pero mas marami pa rin talaga ang mga barda, diba? So ginagawa nila yon just to promote their movie. And sabi nga po ng ilang mga vloggers na talagang tinitignan natin yung mga pang magkakaganapan na yun is parang sasabihin natin na ito po ay isang ginagawa nila to para po talagang yun nga mas pag-usapan, tapos parang kagatin ng mga tao, diba, yung mga pangyayari na yun. Pero yun nga matalino talaga ang mga barda diba? So hintayin pa natin kung ano yung ilalabas naman ng GMA patungkol naman dito kay Jillian tsaka kay David Licao, kasi may upcoming series sila na Never Say Die. Of course may strategy din na gagawin yan para mapag-usapan din yung kanilang bagong project. So at least alam po ninyo yung pinaka major reason, diba? So ano po ang inyong saloobin patungkol dito, comment down below. That's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone. So go! Hello sa lahat po ng mga Barda fans, Barbie Forteza and David Licaucos fans, kung saan pag-usapan natin ito dahil kinukumpara ang itong si Mr. David Licauco dito po kay JB or Jameson Blake. Marami po nagsasabi na mas marespeto daw itong si David, at hindi po ito pala patol doon po sa, umaga parang hindi niya gagawin yung mga bagay na ito para lang po talaga supportahan siya ng masa. So pag-uusapan natin yan for today's video. Ay basahin natin ang isa sa mga nagkomento dito po sa ating pong last update po natin. Sabi po ni Miss Julie Banasian, sabi niya, kaya po ako nagtataka, bakit po yung movie nila ni Sanya wala pong ganyan? True. Kaya iniisip ko din na scripted po talaga sila. Bukod sa FS, yung mga bashers lang naman ang pinipilit si JB para kay Barbie. Thank you, Miss Arets. Ingat po kayo palagi. God bless po, Barda forever. Ayan. So, ito po. Ama po nung nagkaroon po ng movie, itong si Mr. David Licauco, tsaka po si Sanya Lopez, yung kanila pong parang samahan ng mga makasalanan. Hindi po tayo nakabalita ng anything na parang na link itong si Mr. David Licauco kay Sanya Lopez. Hindi po sila gumawa ng ingay para lang po mapag-usapan po sila or anything na parang kailangan po nilang gumimik or gumawa ng mga ganitong drastic move para lang talaga mapansin at mapag-usapan sila sa social media. Bagkus, mas minabuti ni David na mas pagbutihin pa
no, yung pong mga yung pagpo-promote, no, kung paano niya ipo-promote yung kanyang movie, at the same time mas pinabuti niya pa yung kanyang pag-arte kasi well in fact may manood man or walang manood dyan po sa kanilang ginagawang project, bayad na po sila dyan, may talent fee na po sila dyan, kaya hindi nyo na po kailangan alalahanin yun. So kaya naman talagang sinasabi ng ilan na maaaring scripted or pwede rin naman talaga na parang napag-usapan na to, or ito yung nakikita nilang the best strategy kasi alam niyo po si Jameson tsaka si Mr. Alden Richards, parehas ng strategy yan. Once na meron po silang movie or may project po sila sa iba pong mga girls or actress, ang ginagawa nila, gumagawa sila ng ingay sa publiko para po talagang mapag-usapan kasi that's really the strategy. Ay yung pinaka-drastic move na pwede nilang gawin para talagang kumita ang isang palabas. Pero hindi nila alam na mas tinatangkilik ng tao yung mga pelikula or mga projects, lalo ngayon matatalino ang mga viewers kung nagpapakatotoo sila. That's really the term eh. So kailangan lang talaga nilang magpakatotoo na bagay na ako mapapansin po ninyo dito po kay Mr. David Licauco nung ngayon, dahil sa ngayon po is gumagawa sila ng serye nitong si Miss Jillian Ward, pero never po silang gumagawa ng any issue na pwede silang mapag-usapan at maling sila sa isa't isa. Bagkos nagpapa-interview sila, clean interview as in, walang kailangan pong itago, walang kailangang strategiya, walang kailangan scripted na kunyari nalilig si David kay Jillian, kunyari nagde-date sila, pumupunta sa bahay ni David si Jillian, pumupunta si Jillian kay David, gumagawa sila ng paraan para talagang yung mindsetting ng mga manonood sa kanila ay magaganap kasi ganun po ang kalakaran sa showbiz. Once meron silang paparating na proyekto, gagawa ng issue yan, gagawa ng ingay sa social media yan para at least mapansin po sila, para hindi pa man lumalabas yung kanilang project, gumagawa na sila ng curiosity between the two lovers, no? Katulad po ng ginagawa ngayon ni Jameson Blake at saka ni Miss Barbie Forteza. Tingnan nyo po, ang dami mga comments po sa thread na parang may mga taong naniniwala na talagang naglalayag ang Barson, si Barbie tsaka si Jameson. Meron din naman talagang mas naniniwalang yan po ay part ng promotion ng kanilang movie. Ang pinagtatakan ko lang, si David Licauco hindi naman ganyan eh. Diba? Hindi niya naman kailangan na parang malig siya sa isang girl para talagang mapag-usapan at talagang suportahan yung kanyang project. Kumbaga parang ginagawa niya lang yung kanyang trabaho without any pretentious, hindi niya kailangan mag-pretend, hindi niya kailangan magpanggap. Ginagawa niya kung ano po yung makakapagpasaya sa kanya ngayon. So tapos sinabayan pa nito ni si Jack Roberto. Abay nagsalita pa, nagpa-interview pa itong si Jack Roberto patungkol po dito. At talaga namang nakakaloka yung mga mga revelation niya. Sabi po ni Jack na parang fully supported niya itong si Barbie Forteza at si Mr. Jameson Blake. Ang comment ko lang dyan, ba't kailangang hingin yung opinion nitong si Jameson? Well, in fact, wala naman talaga na sila ni Barbie, diba? So, ano pa ang iba doon, no, kung tutuusin. So, this time is talagang medyo maraming nalilito eh. Biruin nyo yung impact na ginagawa nila, di ba? Meron pa pang mga balitang naglalabasan na nakilala na daw ni Barbie Forteza yung magulang ni Mr. David Licauco or Mr. Jameson Blake, di ba? Which is normal po yun kasi magkaibigan po sila. At the same time, wala pa naman po talagang totally na pag-amin wala kay Barbie na talagang sila na nga ni Mr. Jameson Blake. At kung mangyayari man yun, well, that's the decision of Barbie Forteza. Hindi naman natin siya masisisi. At hindi natin siya pwedeng diktahan sa kung anong gusto niya. Kaya nga lamang, hindi po yun batayan at hindi po yun mabisang parang strategy para talagang suportahan po yung kanilang project ni Jameson Blake doon po sa Kontrabida Academy. Kung kikita man ito, hindi dahil sa kanilang gimmick na ginawa, kung hindi dahil sa galing din ng mga premyadong actors and actresses na nandun. Una, si Miss Eugene Domingo, napakagaling na kontrabida yan. Kaya talagang napakagaling din pong actors or actress niyan. Kaya you cannot, hindi natin pwedeng hindi natin pwedeng tuldukan na hindi kikita yon. Dahil sabi po ng mga barda, parang yung mga barda supporters, they are trying to spread out the news na they will never, support yung movie na nila ilalabas po na Kontrabida Academy. Hindi daw po nila ito papanoorin, which is sa inyo, nyo po yan, decision nyo po yan.
at kayo po ang magde-decide. Nasa inyo po ang rights, nasa inyo po ang kapangyarihan to decide kung ano po yung susuportahan po ninyo. Pero as of now, ay tuloy na tuloy pa rin po yan dahil ilalabas na siya this coming September 12 at wala na pong makakapigil pa doon. Ano? So, yun yung sinasabi ng mga barda na they will never watch that movie kasi mas gugustuhin po natin ang papanood at bumalik sa big screen itong si Barbie Forteza at si David Licauco na bagay na namimiss na ng lahat. Diba? Ano ba kasing ginagawa ng Jemmy? Ba't kailangan po nila mag-reshuffle? Ba't kailangan nilang gumawa ng mga proyekto na labas dun sa lab team? Samantalang ang laki-laki na ng ipinasok na pera ng barda sa Jemmy. Pero may ganito pa sila. Pero sabi nga, sa isang banda is ginagawa naman po ito ng kanilang kumpanya for the career growth na tinatawag para po talagang mapatunayan no na kaya pa rin talagang maglayag at kaya pa rin talagang kumita at magpasok ng pera si Barbie Forteza even without David Licauco as well as David Licauco no na parang ito po yung pagpapatunay nila na kaya po nilang tumayo sa sarili nilang paa at itaguyod ang kanilang mga karera without the shadow of barda. Yun nga lang medyo malungkot kasi syempre lahat ng mga barda fans yun talaga ang gusto silang dalawa. So hintayin na lang natin kung anong magiging resulta ng lahat ng yan. So, that's it for today. Anong inyong saloobin patungkol dito, mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV. God bless everyone. Hello sa lahat po ng mga ka-Barda fans, Barda supporters at sa lahat ng mga nagmamahal kay Barbie Forteza and Mr. David Licauco. This time ay pag-uusapan natin ang ilan sa statement no, na nakasama ng isang direktor patungkol dito kay Miss Barbie Forteza and David Licauco na pinasisinungalingan ang ilan sa mga lumalabas na balita patungkol sa Barda. So, bago yan, sa ating topic for today's video, ay pag-usapan po muna natin itong tinatawag nating comment of the day. Ayan. So, patungkol dun sa ating latest updates kung saan ay nag-comment po siya no patungkol sa updates na nilabas po natin. So, unang komento po sabi po ni Mr. Igo Moon Minatuko. Ayan, so basahin natin. Sabi niya, ang Barda Lab Team simula sa zero. Sabi niya, wala silang idea kung tatanggapin ng masa ang lab team nila. Pinaghirapan talaga nila Barbie at David. Hindi nila akalain tanggap sila ng masa kahit bawat isa sa kanila in relationship. Nagpakatotoo kasi sila. Ngayon pa pareho silang single na lalong nagpapakilig kasi ang lakas talaga ng chemistry nila sa isa't isa. Ito po ay totoong statement kasi parang totoo yun kasi from the scratch talaga nagsimula talaga si Barbie at si David Licauco na talagang masasabi natin na nagsimula sila sa as in zero. Hindi sila magkakilala, never silang nagkasama sa kahit anong proyekto, pero dahil talagang sobrang kinagat po ng masa dahil yung compatibility tsaka yung chemistry kasi talaga nila is nag-uumapaw. That's the reason why talagang tinanggap po sila ng masa no at talagang masasabi natin na minahal po sila from nung nung meron pang jowa si Miss Barbie hanggang sa naging single siya, hanggang si Mr. David Licauco ay naging single na din. Talagang makikita natin na grabe po yung transition, 'di ba? Yung parang paglago at pag-level up ng kanilang pagiging love team at yung friendship na meron po sila ngayon. Kaya naman dahil diyan talagang marami po talagang nakakamiss sa samahan ni Barbie at ni Mr. David Licauco. So this time ito na pag-usapan po natin ito dahil meron pong isang meron po kasing mga kumakalat na blind item kung saan ito po ay feature ni Manny Christopher Min. Sinasabi niya na doon po sa source niya na meron daw isang lab team na parang sa onset is talagang sobrang sweet. Pero pag offset na daw, pag nandun na daw sila sa tinatawag na na parang dressing room, hindi raw nag-uusap. So tapos ito pong isang vlogger, nilabas niya po yun sa kanyang shorts video na parang tinutukoy niya dito si Barbie at si David Licauco na bagay na pinasinungalingan ng isang direktor. So para lang po mapanood po ninyo ito pong video na to ng statement ng isang direktor na ito. Panoorin natin ito. When you work with Barbie, diba? Forteza and David Licauco sa previous film also, how was it working with them? And how do you see their chemistry on screen? Okay, God. During the time that we worked together sa film namin at sobrang ako feel lang sa dalawa. Kasi on screen, talagang sobrang silang may chemistry. Pero on screen naman, they really have that respect for each other. They respect their space. Pero wala ako, kapag nandun sa camera, automatic yung chemistry na I think they keep on, pushing pa sa paano
sila magkakaroon pa ng mas magnet sa isa't isa. Pero outside after the day, they're very much into, you know, respecting each other's boundaries and all. So natutuwa ako kasi sobrang silang professional. Lalo-lalo na si Barbie when it comes to time. Sobrang niya lagi yung time sa set. Well, nahawa na si David. Si David naman, first, aminado naman sa lahat ng interview, sinasabi niya, di ba? Sinasabi niya na minsan nalilate siya. Pero, yun lang naman, few days na naman. Pero eventually, ang ganda ng naging workflow namin. Kasi hindi ako nagkaroon ng problema sa So, yan po ang ilan sa mga sinabi po ng director. Ito po yung kanilang director doon po sa kanilang na movie na That Kind of Love, kung saan ito po ay tinaping sa ibang bansa, no? So, nasinabi niya dito na sobrang hangang-hanga po siya doon sa dalawa dito, kay Barbie Forteza at saka kay David Licauco, dahil sa pagiging professional. Sabi po ni Direk, may mga times na ito po yung bago pa lang sila. I think, ayun pa lang yung pangalawang beses na gagawa sila ng proyekto together. So, kapag po off-screen, talagang ginagalang po nila yung kanilang space. No, may kanya-kanyang space po sila. At si Miss Barbie Forteza po during those time is sobrang single pa siya. Ay, ano pala, may jowa pala siya noon, si Jack Roberto pa, diba? So, talagang ang ginagawa po nila pagkatapos ng taping, magkahiwalay sila. Hindi sila yung talagang super bonding, ganon. Talagang ano nila yon, kumbaga culture nila yung, kasi si David kasi parang may pagka-nonchalant siya. Gusto niya yung parang nandun lang siya sa isang tabi, parang gusto niya ng sarili niyang mundo. Hindi katulad kay Barbie Forteza, kasi si Barbie sobrang sobrang talagang lahat ata kaibigan niya, lahat gusto niyang kausapin. Medyo may kadaldalan din si Barbie, diba? Ganon kasi siya, ganon yung klase or tipo ng pagkatao na meron si Barbie Forteza, na bagay na inaanga ng lahat kasi very professional. So, ibig sabihin po, kung meron mang ganong blind item na lumabas sa parang di sila nag-uusap, tapos di sila nagbabanding pagkatapos po ng taping, pero it doesn't mean na magkalayo yung kanilang kalooban. No? Hindi ibig sabihin nun na hindi sila okay, hindi sila compatible, hindi sila parang deadmahan sila. Wala pong ganon. Kasi may mga nagsasabi rin naman na may mga chance na talagang nag-uusap silang dalawa. Maaaring yung mga panahon na yan, talagang ano pa yan, hindi pa sila ganon totally close. At the same time, meron pa silang distance dahil nga may jowa si Miss Barbie Forteza during that time. So, nag-iingat lang si David. Kasi si David kasi ganun siya. Parang pag alam niya yung boundaries niya, alam niya kung saan siya lulugar. Pero nakita niyo naman nung diniklara ni Miss Barbie Forteza that she's single, nakita niyo naman kung paano pumulupot si David Licauco sa kanya, diba? So, yun po yung ilan sa mga talagang pinag-uusapan ngayon. Pero dahil ang dami pong mga naglalabasan ng mga balita, may pamamanhika na daw, meron na daw meeting the parents, diba? And we know naman that pwede po kasing pwede po kasing part yan ng kanilang promotional activities para dun sa kanilang upcoming movie na Kontrabida Academy. Kaso nga lang, marami rin naman parang naiinis. Kung yun po ay strategy para panoorin, parang mas lalo lang po nilang ginagawa yun para mas lalong hindi panoorin ng tao. Kasi parang parang kumbaga hindi natin alam kung genuine ba yung ginagawa po nila or ginagawa lang ba talaga nila to kasi gusto nila may manood dun sa movie nila. Ganun po kasi nangyayari. Tapos kapag tinatanong po si Mr. Jameson patungkol sa kanila, no comment siya. Diba? Kung talagang totoong lalaki siya at talagang nagpapakalalaki siya, kung ano man yung tanungin sa kanya, dapat sabihin niya yung totoo, kung ano ba talaga yung real score at kung ano yung nararamdaman niya towards Barbie Forteza. Kasi parang, syempre kahit naman talaga sino, pwede niya naman sabihin na yes, nililigawan niya si Barbie Forteza, which is rights naman niya kasi single si Barbie. Diba? Wala namang masama ron. So, pwede naman niya sabihin yun, pero hindi, tinatanggi niya ng maraming beses. Kasi kung ako nasa kalagay ni Barbie Forteza, many times mo na akong tinatanggi tapos magugustuhan pa kita. No way. Ano yun? Di ka proud? Diba? So, yun lang yung parang komento ko patungkol doon. So, pero kung nagkakagustuhan man sila, nagliligawan sila, karapatan nila yun Dahil si Barbie naman po is considered as single and si Mr. Jameson Blake ay single din naman. Wala silang tinatapakang tao. Diba? So, yun. Pero at the end of the day, it's yung i-announce pa rin or yung pag-amin pa rin na magagaling kay Barbie ang siyang paniniwalaan nating lahat. Diba? Kaya team panatag lang tayo until the end. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV. God bless everyone! Dareds TV. Oh yeah! Showbiz chika na legit para. Hello sa lahat
po ng mga Barda fans, Barda supporters, Barda lovers, at sa lahat ng mga nagmamahal kay Barbie Forteza and David Licauco. How true na ito pong si Miss Barbie Forteza ay tinalakan at pinatawag ng kanyang management dahil po sa kanyang mga maling desisyon, no? So, dahil dyan ay magre-react tayo sa isang videos na inilabas po ng Abante Tonight. Grabe po yun, ha? So, pag-usapan natin yan. But before na dumako dun sa ating pong topic, ay pag-usapan po muna natin ang isa sa mga nag-comment dito po sa ating comment section. No? So, basahin po natin ang komento po ni Miss Trinidad sabay-sabay. Sabi niya, Miss Darreds, my point of view ko sa BTS na pinapakita nila ay along hindi manonood ng mga fans ang kanilang mga movie. Parang lalong hindi panonoorin ng mga fans ang kanilang movie dahil pinapakita lang nila na ganun na baka kadaling makuha si Barbie. Mali ang strategy nila. Ako mismo ay di ko gustong sinasabi nila na namanhikan sila Barbie. Baligtad, babae na ba ngayon ang namamanhikan? Dapat lalaki, pinapababa lang nila ang pagtingin kay Barbie nila. Nakakainis, magugustuhan pa kaya ng mga tao yan, Barbie? Namanhikan agad bago pa lang magkakilala. My goodness, hindi ako panonoorin ang movie nila ni Jameson. Kahit gusto ni Barbie, mas gusto ko ang strategy na ginawa ni David. Thank you, Miss, so much, Miss Darred, sa update. Ayan. Salamat po, Miss Trinidad, sabay-sabay sa inyo pong komento, no? So, alam nyo, hindi lang po kayong nag-iisa na nagsasabi ng mga ganyang bagay. Kasi parang lumalabas kasi na parang si Barbie Forteza pa yung patay na patay at Gina G. Dito kay Jameson, ang pangit ng imahe lumalabas sa kanya dahil dito kay Jameson na talagang na may pamamanhikan na raw na nagaganap, chuchu, mga ganong bagay, diba? Na bagay na hindi nagugustuhan ng mga fans. At the same time, ang laki na po ng epekto nito dun po sa mga pinopromote, no, nitong si Miss Barbie Forteza alongside with Mr. David Licauco. Kaya nakakaloka talaga tong mga nagbalabas ang balita ngayon. So ngayon ay meron pong isang balita or blind item na inilabas ang Abante na mababasa po natin for today's video na talaga namang maluloka tayong lahat dahil bakit ginagawa ito ni Barbie, ano? So panonoorin po muna natin ito para po talagang mas lubos ninyong maunawaan kung ano po yung tinutukoy ko kasi ganito po yan kasi kapag meron po kasi kayong endorsement na magjowa or kayo pong mag-love team is kailangan pangalagaan yan kasi kayong dalawa po yung nag-i-endorse nun pero ito nga lumabas na blind item, panoorin natin. Yan. Ito po ay posted by Abante na meron pong 126,000 subscribers at ang title is Management Tinalakan Niyang Actress. Ayan. Trending hindi dahil sa kanyang proyekto kundi dahil sa kanyang kakyondian. Yun di ano, kaya mo pangit ng chika, sinabon daw siya ng kanyang management matapos mabuking na nakikipagbig siya sa ibang guy kahit na may established love team na siya sa showbiz. Biruin po ninyo ang pangit po ng term na ginamit. Kung si Barbie Forteza man ang sinasabihan nito is tinawag siyang kakyondian, makyonde. So alam niyo naman yung kyonde. Ang masaklap pa kung saan-saan lang daw nagde-date itong dalaga. Imagine, dinala pa rin niya ang kanyang kadate sa isang sikat na fast food chain kung saan sila mismo ng kanyang collab team ang endorsers. Oh my God. Ending, todo erita raw ang management dahil baka maka-apekto ito sa kanilang endorsements at sa kabila ng kanilang tambahan ng kanya. Naku, totoo nga. Si Barbie Forteza nga ang tinutukoy dito. Kasi if you remember, di ba may gala night? Yung gala night po, during the gala night, nung kinakaladkad nitong si Mr. Jameson Blake, itong si Barbie Forteza, kumain po sila sa McDo. Kasi hindi pwedeng makita si Barbie sa ibang establishmento, ibang food chain. Kasi yun ang ini-endorse niya. Kasama po yan sa pinirmahan niyang kontrata na hindi siya pwedeng mapicturan, mabidyoan na kumakain sa ibang mga restaurant or katulad po ng isang food chain na ito, which is yung
McDo. Alam natin na magkasama si David Licauco at si Barbie Forteza doon po sa sa endorsement na yun. Kaya ito pa, panoorin natin. Ang kalapit na si Charbonnet. Charbonnet. Pinagawa, di ba? Corrected by. Pero ito nga, di umano nakarating sa atin, di ba? Pinagalitan daw siya ng kanyang network. Sabi niya kasi kumain daw sila doon sa isang fast food chain nang kasama yung naliling si kanya. Hindi ka muna, bakit yung Diyos mo sa respect? Sabi ko, dapat yun ang sinama mo paano na yung love team mo na kayo endorse? Kaya nga. Dapat kung kakain kayo, ang niyaya mo na lang yung kalab team mo endorse. Ang daling-daling hulaan, I'm sure. Nahulaan na yan ni Marcelita ng U. Yes, BFF Marcelita Beshi. Hula mo na ba kung sino siya? Pero in fairness naman, sabi niya, sorry po, hindi na po mauuling. Sorry naman itong young act. Masaya lang siya kasi. Yun. So, sinabi po nila dito, inamin nila na pinatawag nga itong si Barbie Forteza ng kanyang management para po dito, or parang i-call out yung kanyang attention patungkol sa bagay na ito. Kasi parang yun nga, endorser kayo ng isang food chain, pero bakit yung ibang lalaki ang nagdagdala sa'yo at dinala mo dun sa lugar na yon? So, dahil dito, pumapangit tuloy ang imahe ni Miss Barbie Forteza, no? Dito po sa na to. Dun po sa comment section, kapag po chinek po ninyo, wala pong ibang sinasabi dito kung hindi si Barbie Forteza, Barbie yan, BF yan, Barbie yan. Pag sila na ni Jameson Blake at Barbie Forteza, palalayasin si Barbie sa GMA at lilipat sa ABS-CBN, palayasin si Jack sa GMA Network, tapos papuntahin ng TV5 and Diva. Ganito po yung komento sa comment section, nakakaloka, no? Hindi pa man po, may mga ganito ng issue. Kasi nga naman, di ba, parang it's not proper na magpapakita kayo sa public ng ganyan. Totoo naman, kasi kasama po yan sa pinirmaan ninyo na kontrata. At the same time, bilang na rin, yung parang bang na rin yung yung credibility po ninyo bilang magka-love team kayo, tapos iba yung isasama mo doon. Although that's beyond na doon sa kanyang trabaho, pero that's really part nung yung totality mo, kasi yung total package mo, kasi yun ang kinuha ng isang produkto. Kaya po talagang hindi na po nagpatumpik-tumpik ang GMA Network para po ipatawag si Barbie Forteza at i-call out siya sa ganitong klase ng issue. So, dahil dito, parang hindi yata nagiging maganda yung epekto nito, kasi pwedeng mag-pull out kasi ang ilan sa mga endorser dahil po sa mga ganitong attitude na nakikita po publicly, diba? At ang pinakalamang dito ay si Jameson Blake, kasi si Jameson po, dahil po na nalilink siya kay Miss Barbie Forteza, nalilink si Barbie Forteza sa kanya, so possible na baka mamaya may mag-offer na ng endorsement sa kanilang dalawa, diba? So, hindi ko lang alam kung pwede po yun, kasi meron po silang endorsement ni David Licauco na as a love team na talagang pinupush po ng alam natin kung gaano kalaki po ang bayad sa mga endorsement, kaya talagang nag-iingat po ang GMA Network patungkol sa bagay na ito. So, dapat mas maging careful at mas maging maingat din si Barbie Forteza sa lahat ng kanyang mga ginagawa, diba? So, naku, Diyos ko, nakakaloka tong mga balitang ito, and kaloka talaga, naloloka talaga ako. Ano kaya masasabi ni David Licauco patungkol dito, nung mga bagay na nangyayari ito? So, anyways, siguro hindi na natin masyadong problemahin yan. Hayaan na natin na ang tadhana ang magsabi kung ano pong magiging future ng Barda. So, kayo po, ano nyo sa loobin patungkol dito, comment down below. That's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV. God bless everyone! And sana gawin yung private kung magiging kayo man, kahit love team kayo, ganyan. Ilabas niyo. Barda fans, Barda supporters, and Barda lovers na patuloy na nag-aantay at nag-aabang sa mga updates po natin patungkol kay Barbie and David Licauco. May isang video kasi na nagbigay ng statement itong si Miss Barbie Forteza na pagbibigay linaw dun po sa mga napapanood natin ngayon sa social media, no? So, ito po ay taliwas dun po sa mga nababalitaan at napapanood natin
natin yung prinsipyong ito ni Miss Barbie. So, bago yan, kung hindi ka pa meron tayong tinatawag na comment of the day. Babasahin natin yung kanya pong kanyang opinion patungkol dito. Sabi ni Miss Flor de Lisa Doc Polero, sabi niya, may karelasyon pa sila noon kaya may boundary or may limit. Pag may interview doon mo mapapansin ang kakulitan ni Barbie. Doon unti-unting nabago si David. At sa totoo, ang pulang araw lang ang napanood, yung iba hindi na, kasi doon ako nanood sa Heart of Asia. Nanginayang ako kasi hindi napanood yung iba. Ngayon, supporter na ako ng Barda. Lahat ng update mo ay aking hinihintay. Yan. Salamat Ma'am si Flor de Lisa Doc Tolero sa inyo pong komento. Salamat po sa inyong suporta at pagtitiwala of course sa ating channel. So this time, ito na, let's talk about this one kasi ang dami pong mga news ngayon na nagkakalat patungkol kay Barbie Forteza and Mr. Jameson Blake. Sila talaga yung pinag-uusapan ngayon eh. Alam nyo kung ano man po yung plano ni Barbie at ni Jameson para po dun sa pagpopromote ng movie nila. Nakukuha nila yung atensyon ng maraming mga Pinoy, no? Dahil talaga pinag-uusapan po sila ngayon online. Dahil po dyan ay laman din po sila ng mga bali-balita, mga blind items, ganyan. So yun po yung laman ng mga balita natin ngayon. So this time, ito na, let's talk about this one dahil grabe po yung mga nagaganap, at talagang hindi mo maaatim na may mga ganitong bagay na nangyayari ngayon sa SOCMED na talagang nagpapalito kapag hindi ka talaga taga-subaybay ni Barbie at ni Mr. David Licauco, maliligaw ka at talagang sasabay ka talaga sa agos, no? So katulad ng lagi kong sinasabi sa inyo, not unless na itong si Barbie Forteza na mismo ang magsabi sa publiko that they are in a relationship na ni Mr. Jameson Blake, that's the time, diba? Pero it doesn't mean na mawawala na po ang Barda. Magpapatuloy pa rin po ang love team ni Mr. David Licauco and Barbie Forteza. So this time, ito na, kasi marami pong nagtatanong, ano naman kaya ang saloobin ngayon ni David Licauco matapos na lumabas ang mga chikang ito. So patapos na talakan ng GMA Network itong si Barbie Forteza, matapos niyang dalhin itong si Mr. Jameson Blake doon po sa kanyang ini-endorso na isang food chain na kung saan silang dalawa po ni David ang nag-i-endorso. Tapos ibang lalaki yung dinala niya doon, di ba? Or nagdala sa kanya doon. Kasi that's really part of the pinirmahan niyang kontrata doon po sa isang food chain na yan. Kaya talagang tatalak talaga sa management ni Miss Barbie yan. So according po sa source, nag-apology na po itong si Barbie doon po sa kanyang network, and dapat mag-apology din siya kay David, diba? Kasi syempre si David Licauco, pero I know na hindi naman talaga, hindi na po kailangan siguro gawin ni Barbie Forteza yung kasi naiintindihan naman siya ni David Licauco, diba? Pero isa rin sa mga talagang nag-caught ng aking attention at talagang ito yung magpapatibay pa rin talaga para sa akin ng Barda, kasi may isang video dito na interview ni Miss Barbie Forteza na parang meron siyang sinasabi dito. Panoorin natin. Sana gawin yung private kung magiging kayo man, kahit love team kayo, ganyan, ilabas nyo sa trabaho nyo. Kung may in-love kayo natural. And sana gawin yung private kung magiging kayo man, kahit love team kayo, ganyan, ilabas nyo sa trabaho nyo. O, diba? So, sabi po dito ni Barbie Forteza, kung mai-inlove kayo, gawin yung private. Ibig sabihin, si Barbie Forteza po, mas bet niya na kung magkakaroon siya ng karelasyon, mas gusto niyang privado. Pero ano yung nangyayari ngayon? Parang talagang ultimo pagpunta ata nila. Diba? Parang lahat sinasa publiko ni Jameson Blake. Lahat po inilalabas nila sa social media. Asan yung privacy? Diba na tinatawag? Ang peg po ni Miss Barbie is gusto niya kung mapapasok siya sa isang relationship, gusto niya privado, ayaw niya po na talagang alam ng lahat, no? Alam ng publiko. So, yun yung nangyayari ngayon. Kaya dito po ako bumabase doon po sa sinabi ni Barbie na hindi po talaga siya into na para ilabas or parang isa publiko kung ano man po yung kung ano man yung relationship na totoo nga talaga yung sinasabi ng ilan na mas gusto ni Barbie Forteza na low-key. So, ibig sabihin pala, I therefore conclude na ano man yung mga nakikita natin ngayon sa public, na totoo nga talaga yung sinasabi ng ilan that it was just a fan service. Yan po ay ginagawa lang nila dahil may proyekto sila na paparating na mag-e-ere na this coming September 12. No? So, talagang ito po yung isa sa mga katunayan na si Barbie Forteza mismo ang nagsabi na ayaw niya na talagang isinasa publiko lahat. Gusto niya islihim. Gusto niya privado. Kasi nga naman, di ba, kapag po kasi hindi private yung relationship mo, ang daming gusto
gustong mag-bat in, ang daming gustong sumira, ang daming gustong mag-destroy dun sa magandang relationship mo. Kaya nga, 'di ba, ganyan din ang peg ni Alden Richards. Ipapasok siya sa isang relasyon, mas gusto niya yung private at mas gusto niya yung parang private but not secret. Parang gano'n 'di ba? Parang ayaw niya na konting kibot nakapost sa social media. So, kaya tuloy ngayon, napapasama ngayon yung pangalan ni Barbie Forteza dahil sa mga pagsasapubliko na mga bagay na yan. Pero hindi rin naman natin masisisi yung kabilang kampo kasi yun nga, ginagawa nila yun just to make sure na talagang kakagatin ng publiko yung kanilang paparating na proyekto. Pero yun nga lang, medyo napapasama. At the same time, dapat mag-isip din po ang manager at ang handler ni Miss Barbie Forteza na meron din silang pinapangalagaan ng mga endorsement na magkasama sila ng kanyang collab team na si Mr. David Licauco. So, talagang mas malaki or malaki yung mas apektado dito si Barbie sa mga naglalabasan na ito Kaya nga sabi ng mga fan, 'di ba? Akala daw nila sa ginagawa nilang paglalabas sa mga videos, photos, behind the scene po nila na nagde-date sila or anything, nagtumatakbo or what. Akala nila kakagatin yun ng publiko. Matalino na po ngayon ang mga manonood, lalo na po ang mga barda. Tandaan po natin na usong-uso po ngayon sa ating pong henerasyon ang tinatawag na cancel culture. Kapag ikaw po ay kinanselan ng netizen, ikaw po ay talagang sinabi nilang hindi kanila susuportahan, ay wag mo nang asahan susuportahan kanila dahil talagang talagang legit na mangyayari yan. Hindi kanila susuportahan kahit anong gawin mo. Kaya yung mga lumalabas na mga videos ngayon is ang panawagan ko sa mga barda fans, kayo po ang mag-decide if you want to watch or not, 'di ba? Kasi nasa sa inyo po 'yan. Pero para sa akin bilang tulong nyo na rin or bilang pagsuporta nyo na rin kay Barbie Forteza, nasa inyo kung gusto nyo manood or hindi. Pero mapapanood pa rin naman yan sa Netflix So lalabas pa rin sa Netflix yan in case. So maganda lang nangyayari ngayon kay Barbie Forteza ay talagang sunod-sunod yung mga projects niya at hindi po siya nababakante. That's really a good thing, 'di ba? So kayo na po ang musga. Ano po ang masasabi ninyo patungkol dito? Comment down below. That's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!